Ang Hating Gabi sa Sitio Maligaya. Sa Sitio Maligaya, isang tahimik na baryo sa gitna ng kagubatan, laganap ang balita tungkol sa mga aswang. Ayon sa mga matatanda, may isang pamilya sa lugar na lihim na aswang at nagtatago sa anyo ng mga ordinaryong tao. Hindi ito pinaniniwalaan ng marami, ngunit tuwing kabilugan ng buwan, may mga nawawala. Karaniwan ay mga bata o bagong silang nasanggol. Si Lando, isang binatang kilala sa baryo sa kanyang tapang, ay nagdesisyong alamin ang katotohanan. Hindi na pwedeng manahimik ang mga tao habang patuloy na nawawala ang ating mga kababaryo. Sabi niya sa mga kaibigan, "Kung totoo man ang mga aswang, hindi tayo dapat matakot sa kanila." Isang gabi, sa kabilugan ng buwan, nagdala si Lando ng itak, bawang at asin. Inilibot niya ang baryo habang pinakikiramdaman ang bawat tunog sa paligid. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang isang malalim na ungol mula sa bahay ng mga Santiago, isang pamilya na matagal ng usap-usapan na may kaugnayan sa mga aswang. Dahan-dahang lumapit si Lando sa bahay. Ang ilaw sa loob ay nakabukas, ngunit tila wala ni isang tao. Sumilip siya sa bintana at nakita ang isang eksenang nagpataas ng kanyang balahibo. Si Aling Marta, ang ina ng pamilya, ay nakaluhod sa harap ng isang altar na puno ng mga kakaibang bagay, mga buto, balahibo, at isang garapon ng pulang likido. Sa tabi niya, nakatayo ang kanyang anak na si Rico, hawak ang isang malaking kutsilyo na may tumutulong dugo. Hindi na tayo makapaghihintay, narinig niyang sabi ni Aling Marta. Malapit nang dumating ang oras ng pangangailangan. Napalunok si Lando at umatras ng bahagya, ngunit natapakan niya ang isang tuyong sanga. Sa isang iglap, napatingin si Rico sa bintana at nagtagpo ang kanilang mga mata. "May tao sa labas!" sigaw ni Rico. Mabilis na tumakbo si Lando papalayo, ngunit naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Nang lumingon siya, nakita niya si Rico, ngunit hindi na ito mukhang tao. Ang kanyang katawan ay napuno ng balahibo, ang mga kamay ay humaba at naging matutulis na kuko, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pula. Tumakbo si Lando patungo sa simbahan ng baryo, ang tanging lugar na sa tingin niya ay ligtas. Pagdating niya roon, agad niyang isinara ang pinto at hinanap ang pari. Ngunit nang makapasok siya sa altar, nagulat siya sa kanyang nakita. Ang pari, si Padre Crispin, ay duguan na at wala ng buhay. Sa tabi niya, naroon si Aling Marta, hawak ang isang baso ng dugo. "Hindi ka dapat pumunta rito, Lando," sabi ni Aling Marta. Ang kanyang boses ay malalim at malamig. "Ngayon, ikaw naman ang aming gagamitin." Ngunit bago siya mahawakan, kinuha ni Lando ang bote ng asin mula sa kanyang bulsa at inihagis ito sa mukha ni Aling Marta. Napasigaw ito sa sakit at biglang naglaho sa isang makapal na usok. Si Rico naman ay mabilis na tumakas palabas ng simbahan, ngunit hindi na siya hinabol ni Lando. Kinabukasan, ikinuwento ni Lando sa buong baryo ang kanyang nakita. Maraming hindi naniwala, ngunit ang iba'y nagdesisyong lumikas mula sa Sitio Maligaya. Si Lando, sa kabila ng takot, ay nanatili upang bantayan ang kanyang bayan. Mula noon tuwing kabilugan ng buwan, nagsisindi ang mga tao ng kandila sa kanilang mga bintana bilang pananggalang. Ngunit alam ni Lando na ang laban sa mga aswang ay hindi pa tapos. Sa bawat anino na gumagalaw sa dilim, nararamdaman niya ang kanilang presensya, naghihintay, nagmamatiyag, at nag-aabang ng pagkakataon.